Buksan natin ang ating mga Bible sa aklat po ng 2 Corinthians chapter 4. Nais ko po kayong hamunin ngayong gabi na huwag kayong panghinaan ko anuman ang inyong hinaharap o makakarating pa sa inyong buhay. Huwag kayong panghihinaan ng loob. At upang ito'y may pabuhay natin, pakinggan natin ang sabihin ng Diyos sa atin sa magitan ng pag-aaral ng kanyang salita. 2 Corinthians chapter 4 verse 16. Ganito po ang sabi. Kaya't kami ay hindi pinanghinaan ng loob, bagamat ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok. Ang aming panloob ng pagkatao ay binabago sa araw-araw. Ulitin ko po. Kaya't kami ay hindi pinanghinaan ng loob, bagamat ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok. Ang aming panloob ng pagkatao ay binabago sa araw-araw. Tayo na lang. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita na amin pong mapanghahawakan. Mapanghawakan na namin, Lord, sa pamamagitan po ng pangako ng inyong pong salita. Narito ang pangako na, Lord, hindi kami dapat mapanghinaan ng loob sapagkat kayo po ang siyang nagbibigay biyaya upang harapin namin ang man ng aming pong mga kabigatan ng pagsubok sa buhay. Pagpalain po ninyo ang aming pong pagbuburay-buray na inyong salita. In Jesus' name. Amen. Na maraming dahilan upang panghinaan ng loob ang mga Kristiyano. Napakarami. Tulad ng karamdaman, sakit, cancer, ng karamdaman hindi na maaaring gumaling, habang buhay ng dadalhin, napakabigat niyan. Dahil kung ilang taon pang mananatili ang buhay, nagdadaglay mo ang kabigatan pero talagang ikaw ay panghinaan ng loob. At hindi lamang yun, maaari ka pa rin panghinaan ng loob sa kakulangan ng pinansyal. Sa iyong trabaho, hindi mo unlad, sa iyong negosyo, at sa bahay, sa pagbabudget mo, ay talagang kinakapos dahil sa matataas na bilihin sa ating buhay. At hindi lamang yun, maaaring sa relasyon natin, sa ating kapwa, sa ating mga minamahal, nakapanghina ng loob sapagkat hindi natin natatanggap ang inasahan nating kapayapaan, katahimikan, at kaayusan ng buhay. Dahil dito, hindi natin magawa ang means of grace. Pinanghinaan tayo ng loob na magkaroon ng tapat na personal devotions sa ating family devotions. Nanghihina tayo. At hindi lang yan, sa ibang means of grace pa, tinatamad tayo o napipilitan tayo na walang kagalakang dumadalo sa pagsamba. At marami po sa ating mga kapatid ang hindi po nakakadalo sa mga prayer meetings dahil po sa panghihinan nito. Diskana. Napakabigat po ito. Kaya dito sa ating binasa, si Pablo ay nagpalakas sa puso't pananampalataya ng mga taga-Korinto. Dahil alam natin, ang mga Kristiyano sa Korinto, marami silang problema at ito'y nakapanghihina ng loob nila. At si Pablo ay hindi tumigil sa kanyang ministeryo. Siya ay naglilingkod, siya ay pumapayo, siya ay nagpapalakas, siya ay nangangaral, siya ay namumunan, nangangalaga bilang apostol at ibang guro. Hindi siya pinanghinaan ng loob at kanyang pinalalakas ang mga Kristiyano sa Korinto. Dahil siya man ay dumanas din ng higit pa ng mga pagdurusa at kalupitan sa buhay dahil sa kanyang ministeryo. Dumating sa kanya ang pagsubok dahil sa kanyang pangangaral. Pero tumibay si Pablo at ito ang kanyang pagpapatibay sa mga Kristiyano sa Korinto. Kanyang sinabi sa verse 15. Ang sabi niya sa verse 15,
na sa kabila ng kanyang paghihirap, sa kanyang pagdurusa ng iba't ibang pagsubok, kalupitan, sa kanyang pang-aaral at ministeryo, ang sabi niya sa verse 15, sapagat ang lahat ng mga bagay ay alang-alang sa inyo, upang ang biyaya, habang parami ng parami ang mga taong naaabot nito, ay magparami ng magpapasalamat sa ikaraluwalhati ng Diyos. Ito'y para sa inyo, sabi ni Pablo, itong lahat ng pagdulos at paghihirap na kayo'y lumalago sa inyong panampalataya na tinanggap ninyong ebanghelyo, parami ng parami ang naabot ng biyayang kaligtasan at nagpaparami rin ng mga magpapasalamat sa Diyos sa kanyang kalooban. Kaya nga, ipinapakita rito ni Pablo sa mga taga-Korinto na siya ay hindi pinanghihinaan ng loob sa mangyayari sa kanya. Mayroong mangyayari sa kanya sa kabila ng lahat nito. At ito rin ang dapat hapon po sa ating lahat ngayong gabi, na tayo bilang mga anak ng Diyos, na tayo'y namumuhay bilang Kristiyano, ay huwag din tayong panghinaan ng loob sa mangyayari sa atin. At ano ang mangyayari ito? Dalawang bagay po. Dalawang matitinding bagay, at yan ay makikita natin sa verse 16. Ang pagkabulok sa panlabas nating pagkatao at ang pagbabago sa panloob nating pagkatao. Yan po ang motivation ni Paul na huwag tayong panghinaan ng loob. Dahil sa kahirapan ng ating dinanas, mangyayari ang dalawang matitinding bagay nito sa ating buhay. Una, ang pagkabulok ng ating panlabas na pagkatao, at ikalawa, ang pagbabago ng ating panloob na pagkatao. At tignan natin kung ano po ibig sabihin ni Pablo dito sa dalawang ito, na hindi niya pinanghinaan ng loob ang kanyang dinanas na mga pagsubok. Una, pagkabulok ng panlabas na pagkatao. Pag sinabing pagkabulok, alam natin ito ay sa Bisaya magdugta, mabuong, magpasag, matunaw, at iba pa. At mapapansin natin sa pambungad na salita ni Pablo sa verse 16, ang sabi niya, kaya't kami. Yung salitang kaya't kami ay nagsasamalay sa kanyang sinabi sa verses 1 hanggang 15. Kaya't kami. Tumutuko ito sa kanyang karanasan mabibigat na pagdurusa na halos ikamatay niya dahil sa kanyang ministeryo. Verses 1 to 15. Higit pa sa mga dinanas ng mga taga-Korinto at higit pa sa ating dinadanas. Kaya itinulad ni Pablo ang kanyang panglabas na pagkatao sa isang sisidlang lupa ng kayamanan. Verse 7. Ganito ang sabi, ngunit taglay namin ang kayamanan ito sa mga sisidlang lupa upang ipakita na ang nag-uumapaw na kapangyarihan ay mula sa Diyos at hindi mula sa amin. Dito itinulad ni Pablo ang kanyang panlabas na pagkatao tulad lamang ng sisidlang putik, sisidlang lupa, isang palayo. Ngunit ang nilalaman nito ay ang kayamanan, at ang kayamanan yun ay ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo. Sisidlang lupa ay walang halaga, kundi ang nagpapalaga sa kanya na kinaiingitan at naipasangin at pabulukin ay dahil sa kayamanang taglay-taglay niya na malaga. Alin yun? Ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo. At dahil sa pagdurusang pagbinubulok nito ang sisidlang lupa, sa mga naranasan ni Pablo na pagdurusa, mga pag-uusig, mga paghihirap sa kanyang ministeryo, binubulok nito ang sisidlang lupa, yung kanyang panlakas na pagkatao. Binubulok, sinisira.
Pero hindi siya nasisira ng loob. Dahil meron siyang pinangawakan. Tingnan niyo ang sabi sa verses 8 to 9. Na bagamat ito'y binubugbog, binubulok, sinisira, binabasag ng iba't ibang pagdurusa sa kanyang ministeryo, pero hindi siya napanghinaan ng loob. At sabi niya sa verse 8, sa bawat panig ay pinagmamalupitan kami, subalit hindi natutulog. Dinilito, subalit hindi nawawala ng pag-asa. Pinag-uusig, subalit hindi pinababayaan. Inilulog mo, subalit hindi mapupuksa. Hindi siya pinanghinaan ng loob. Bakit? Dahil ang kamatayan ni Kristo ay taglay niya. At ang buhay ni Kristo, taglay niya rin at the same time. Yung kamatayan ni Kristo, yun ang kanyang pangahawakan o ni Pablo na dapat siyang mamatay din sa kanyang panlabas na pagkatao. Tulad ng kamatayan ni Kristo. Si Kristo ay namatay alang-alang sa kasalanan. Si Pablo naman ngayon ay dapat siyang mamatay alang sa kanyang panlabas na pagkatao. At nang sa ganon, umusbong ang buhay ni Kristo na nasa kanya. Tignan niyo ang sabi sa verse 10 and 11. Na laging tinataglay sa katawan ng kamatayan ni Jesus upang ang buhay ni Jesus ay mahayag din sa aming katawan. Sapagat habang nabubuhay, kami ay laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus upang ang buhay ni Jesus ay mahayag sa aming laman na may kamatayan. Hindi pinanghinaan ng loob si Pablo na magbulok ang kanyang panlabas na pagkatao o ang sisidlang lupa na ito ay mabasag, ito ay mamatay dahil sa kanyang pagkabulok, sa pagtanggap niya ng pagkabulok ng kanyang panlabas na pagkatao ay pinamumuhay ng kamatayan ni Kristo at si Kristo ang nahayag sa kanya. Wow! Kaya sinabi ni Pablo sa verse 1, dahil dito, sa pagkakaroon namin ng ministeryong ito, sa pamamagitan ng aming tinanggap na habag, kami ay hindi pinanghinaan ng loob. Dahil daw sa biyayang habag na tinanggap ni Pablo, hawak niya ang ministeryong ito. At dahil hawak niya ang ministeryong ito at siya namumuhay sa biyaya ng Diyos, hindi siya pinanghinaan ng loob. Na bawat isa sa atin, taglay natin ang biyahe ng Diyos. Taglay natin ang patutuo ng biyahe ng Diyos. Tayo ay binigyan ng bagong buhay at tayo ay mga anak ng Diyos. Taglay natin ito, kaya hindi tayo dapat panghinaan ng loob kung mabubulok man ang ating panlabas na pagkatao, mabasag man ito tulad ng sisidang lupa. Bakit? Upang mahayag si Kristo. Kaya ang pagkabulok ng panlabas na pagkatao ay hindi dapat ikapanghihina ng loob. Dahil sa pagkabulok ng panlabas na pagkatao, itinatakwil natin ang mga kahiyahiyang bagay na nakatago sa ating mga buhay. Tingnan nyo, sabi sa verse 2. Sa verse 2, ganito ang sabi, kundi itinatakwil namin ang mga kahihiyang bagay na nakatago. Now, habang inuusig si Pablo, hinahayaan niyang pasagin ang kanyang lupang pagkatao. Hinahayaan niyang bulukin ng mga pag-uusig upang ang kanyang lumang pagkatao ay hindi lumabas kundi ito'y mamatay. Ito ay mamatay. Tuloy pa sa verse 2. Kami ay tumatanggi gumawa ng katusuhan o gamitin sa pandaraya ang salita ng Diyos, kundi sa pamamagitan ng pagpapahayag ng katotohanan ay ipinakikilala namin ang aming sarili sa bawat budhi ng mga tao sa harapan ng Diyos. Napakaganda pa noong pagdurusa, pag-uusig, ano? Dahil binubulok sa ating lumang pagkatao. At dahil tayo binubulok, nakakahiyang ating pang ilantad at ating kahiyahiyang mga nakatago. Dapat natin itong itakwil. At hindi na tayo mamuhay sa katusuhan. Yun ang
tinatanggap ni Pablo. Kasi si Pablo nakakapag-ministeryo talaga ng matibay sa gitna ng mga pagdurusa dahil alam niyang hinuhubog siya tungo sa buhay ni Kristo. Yan po kagandahan ng mga trials and sufferings sa buhay. Hindi yan nagkakaroon. Yan ay niloob ng Diyos upang ang ating lumang pagkatao ay papulog. Mabasag tulad ng sisidlang puti. Mabasag. At hindi na tayo mamumuhay sa ating sarili, lalo sa mga preacher, sa mga ngaral. Karamihan sa mga ngaral, ang kanilang sarili, ang kanilang pinapakita, kaya very charismatic sila upang humanga ang lahat ng mga tao. Hindi si Kristo ang nakikita sa pangangaral, kundi mismo ang kanyang kayabangan. Ayun nga, sabi sa verse 5, sapagat hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon, at kami ay inyong mga lingkod dahil kay Kristo. At dahil sa pagkabulog ng kanyang panlabas na pagkatao sa mga matitindi at marunupit na pag-uusig sa kanya, ay natutunan ni Pablo hindi ilabas ang kanyang sarili, kundi si Kristo ang kanyang ipahayag at ipangaral lumabas sa kanyang mga labi. At hindi lang yun. Ang sabi sa verse 6 and 7, kaya mas ninanais, tinatanggap ni Pablo ang pagkabulok sa panlabas ng pagkatao dahil nasabi sa verse 6, sapagkat ang Diyos ang nagsabi, magniningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Kristo. Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidang lupa upang ipakita na ang nag-uumamo ng kapangyarihan ay mula sa Diyos at hindi mula sa sarili. At hindi mula sa sarili. Kapag ang mga pagsubok at ang kalupitan dinadanas ng isang Kristiyano, isang lingkod, ay tinanggap niya ito bilang pagbulok ng kanyang lumang pagkatao, sumisilay ang liwanag ng katotohanan sa kadiliman at nahayag si Kristo. Kaya hindi pinanginaan ni Pablo ang pagkabulok sa panlalabas ng pagkatao sapagkat ito ang kailangan ng bawat Kristiyano. Dahil dyan, hindi na pinanginaan ng loob ang pagbabago ng panlabas sa pagkatao dahil sa ikalawang mabigat na bagay, ang pagbabago ng panloob na pagkatao. Ang pagbabago ng panloob na pagkatao. Sabi sa verse 16, di ba? Bagamat ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok, ang aming panloob na pagkatao ay binabago sa araw-araw. When yung araw-araw po yun, kasama doon sa pagkabulok ng panlabas na pagkatao. Araw-araw dapat nabubulok, nababasag ang lumang pagkatao ng isang Kristiyano at hindi lahat sa mga ngaral. Upang sa ganon, sa bawat araw din ay nababago ang panloob ng pagkatao ng isang Kristiyano at ng isang ngaral. Na bakit po kailangan mabulok ang ating panlabas? Well, alam natin kanina, bakit kailangan magbasag ang sisidlang lupa ng kayamanan? Hindi makikita yung kayamanan kung nanatili ito eh. Kailangan magbasag yan. Kailangan palambutin yan para mabulok yan nang sa ganun lupas yung liwanag at kagandahan ng kayamanan ng Ebanghelyo sa buhay ng tao. Upang sumilay ang malingning na liwanag. Upang totoong mabago ang ating pagloob ng pagkatao sa araw-araw. Yan ang gawa ng Diyos sa buhay natin. Binabago tayo day after day, but it is also our responsibility na dapat natin gawin. God's work, our responsibility. At magagawa natin ito na tayo ay magbago sa araw-araw. Imbis na tayo lumaban, imbis na tayo ay manisi sa Diyos pagdating sa ating mga pagsubok, sa pagdating ng pagbasag ng ating panlabas sa pagkatao, magagawa natin itong magpabago at magpapakababa. Dahil sabi sa verse 1, binigyan tayo ng kahabagan ng Diyos upang huwag tayong panghinaan ng loob.
magagawa natin ito. At hindi lang sinabi na sa araw-araw, kundi sa bawat panig ng pagmamalupit, hindi tayo dapat pinanghinaan ng loob. Verse 8 to 11, muli. Sabi dyan, sa bawat panig ay pinagmamalupitan kami, subalit hindi nagdudurog. Nililito, subalit hindi nawawala ng pag-asa. Pinangusig, subalit hindi pinagbabayaan. Ininurugmok, subalit hindi nabubusta. Na laging tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus upang ang buhay ni Jesus ay mayang din sa ating katawan. Sapagkat habang nabubuhay kami ay laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus upang ang buhay ni Jesus ay mayag sa ating laman na may kamatayan. Lahat tayo Kristiyano, nabubuhay tayo na parang pinapatay upang mabuhay, sumilay si Kristo sa ating mga buhay. Marami pa rin sa atin ang hindi nakatatanggap ng mga pag-uusig sa tamang puso dahil akala natin pinarusahan tayo ng Diyos, pero actually, hinuhubog tayo ng Diyos. Kaya tayo maraming pagdurusa, marami tayong problema dahil hindi pa tayo matututo at hindi pa nakikita si Kristo sa ating mga buhay. Sabi nga ni Tito, pumunta tayo sa aklat ni Tito, Titus chapter 2, na ang biyayang taglay natin ang siyang magbibigay sa atin ng kakayanan at direksyon kung anong dapat natin gawin pagdating sa mga pagsubok na ating tinatanggap. Tingnan nyo sa atin Titus 2 verse 11 to 12. Titus 2, 11 to 12. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Yun po yung kaya tayo binigyan ng Panginoon ng biyaya, hindi lamang ng kaligtasan, kundi biyayang perseverance and sanctification upang tayo ay turuan ng biyaya ito na maging malinis ang buhay, maging maamo. Nagtuturo ito sa ating magtakwil ng lahat ng kasamaan. Nagtuturo ito sa atin na mamuhay ng katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Alam natin, napakagulo ng kasalukuyang panahon. At ang mga Kristiyano ay hindi po nawawala ng biyaya ng Diyos upang maharap natin ang kaguluhang itong kasamaang itong mundo na naiba tayo sa kanila. Binigyan tayo ng biyaya at hindi natin dapat panghinaan ang pagbabago at pagkakulong ng ating palabas sa pagkatao at pagbabago ng ating pagluong ng pagkatao. Biyaya ito ng Diyos. Ito yung ating buhay Kristiyano. Dahil malalantad ang liwanag at kapangyarihan ng Diyos na hindi para sa atin. Hindi tayo, kaya tayo nakagawa ng anumang bagay sa ikaluluwalhati ng Diyos, kundi dahil sa Kanyang biyaya. Isang bagay pa, sabi ni Pablo, tinitiis ko lahat ng mga pagdurus at pag-uusig bilang mga ngaral upang sa ating pangangaral maligtas ang mga tinubos o ang mga pinili ng Diyos. Sinabi ni Pablo yan sa 2 Timothy chapter 2 verse 10. Hindi tinitigil si Pablo sa kanyang ministeryo dahil alam niya kung anong mangyayari sa kanya. Hindi siya pinanginahan ng loob sa mangyayari sa kanya. Pagbabago ng panlabas ng pagkatao, pagkabulok ng panlabas ng pagkatao at pagbabago ng panloob ng pagkatao. Kaya sabi niya sa 2 Timothy chapter 2 verse 10, kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinilang. Na may mga hinilang dyan, mga kapatid, sa ating kapaligiran. At kailangan ng ating buhay makita ang liwanag ng Diyos, makita ang mukha ni Kristo. Sa anumang pagdurusa ng ating dinadana sa mga pag-uusig, problema na ating tinataglay, ay makita pa rin ang liwanag at kayamanan ng Ebanghelyo na hindi pala sa ating lakas, kundi dahil sa kapangyarihan ng Diyos, tayo ay nakakapanatili.
Sabi ni Pablo, kaya aking tinipis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinilang upang kamtan din nila ang kaligtasan kay Kristo Jesus na may kalulatian ulang hina. Di ba ito'y nagtulog sa atin? Paano tayo magliwanag sa ating kapwa, sa ating kapitbahay? Makita yung ating pananampalataya. Mainggit sila, makuhaw sila sa ating pananalita dahil ang pananalita natin ay may biglang biyaya. Ito po. Kaya po ang ating pamagat, hamon, huwag kayong panghinaan ng loob. Huwag kayong panghinaan ng loob. May alam na natin, ang katotohanan ito, na huwag tayong panghinaan ng loob, dahil sa pagkabulok ng ating lumang pagkatao, lumalabas ang pagbabago ng bagong pagkatao mula sa ating at marami ang pagbibigay ng liwanag ng katotohanan. So, ngayong alam na natin ang kahulugan ng mga pagsubok at pagdurusa sa buhay, panalangin natin, huwag tayong tumigil, kasama ito sa pagbulok, pagbasa ng ating lumang pagkatao na tayo ay makapanalangin ng wasto. Makapanalangin hindi sa pansarili lamang kapakanan, kundi makapanalangin tayo sa ating mga kapatid na pinanghinaan ng loob. Marami po mga kapatid ang pinanghinaan ng loob, walang ganang gawin ng mga means of grace, ang personal devotion, family devotions, Bible reading, prayer, pagsamba sa Diyos, pag-attend sa prayer meetings. Dahil kung sila hindi pinanghinaan ng loob, dapat nandito lahat ng mga miyembro. Pero bakit hindi? Maraming dahilan, pero ang pinakapunong dulo ng dahilan, kahinaan ng loob. Kahinaan. Panalangin natin, mga kapatid, na sa mga pagsubok, matuto silang lumaban at magpakatatag sa biyaya upang hindi sila panghinaan loob na gawin ang mga minsukles. At hindi lamang ipadalangin ng ating mga kapatid, hindi ipadalangin din natin ang pag-advance po ng gospel, ang salita ng Diyos, ang Ebanghelyo. Na sana ito'y lumaganap pa, sapagkat napakarami pong mga hinilang ang Diyos na kailangan nilang makarinig ng Ebanghelyo, kailangan nilang makabasa sa buhay ninyo. Hindi sila nagbabasa ng Biblia, pero sa buhay natin, na nakikita ang Ebanghelyo, na babasa nila, gusto ko ang buhay na yun, gusto ko ang ugali na yun, gusto kong sumama sa Kanya, gusto kong makinig sa Kanya, saan pa siya pupunta? Kailangan talaga mag-advance ang gospel. Kaya pag-pray natin, unang-una sa mga ngaral na nakasahin dito sa ating iglesia, at sa lahat ng iglesia na may pangaral nila ang totoong Ebanghelyo na hindi nila pinapangaral ang kanilang sarili, kundi pangaral si Kristo. Kaya pabulok ang kanilang mga panlabas na pagkatao at sumilay ang liwanag ng katotohanan nasa Kanya. Upang sa ganon, sa kanilang pangangaral, gumagawa ng may kapangyarihan ng banal na Espiritu. At ang mga ngaral dapat tumitindig at tumatayo sa mga pagsubok at hindi nadadala, hindi agad sumusuko. Kaya ngayong darating na meeting natin tungkol sa pagbuo natin steering committee, huwag kayong ipili ng mga kalalakihan na hindi tumatayo sa kanilang panampalataya. Wala sila sa panahon ng kailangan. Kahit sino pang magaling sila, mayaman sila, o mayroon pa silang influensya, hindi lang kailangan. Ang kailangan natin, mga kalalakihan tumatayo sa pananampalataya. Ipinamumuhay ang kanyang pinapangaral. Yun ang kailangan natin, mga kapatid. Kaya panalangin natin ang Ebanghelyo. Panalangin natin sa lahat ng iglesia na maraming maliligtas. At ikatlo, panalangin din natin ang ating mga sarili bilang miyembro ng iglesia. Bilang iglesia, na sana maging bulok na ang ating lumang pagkatao. Mabasag ang sisilang lupang ito upang makapagbigay tayo ng liwanag sa mga tao nasa ating kapaligiran. Nang sa ganon, makita nila
ang daan ni Kristo. Ang daan patungo kay Kristo. At tumakbo tayo sa pagtanggap ng mga pagsubok. Hindi dapat marinig sa atin anumang mga murmuring, anumang pagreklamo, anumang pagdududa. Ganito bang buhay ng Kristiyano? Kung kailan ako naging Kristiyano, dumadami ang problema, tanggapin natin sapagkat binubulok talaga ang ating pagkatao nang sa ganun sumilang ang bagong pagkatao sa araw. Huwag tayong panghinaan ng loob, mga kapatid. At alam natin ang buong kalokohanan ng hapon na yun. Huwag tayong panghinaan ng loob. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita. Tunay,